Makahulugan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kabi-kabilang impeachment laban sa kanya. Magkakagulo raw ang bayan kapag nagsalita siya. Nasa frontline na balitang yan ang aming Mindanao correspondent. Tingnan mo yung kayabangan ni Sara. Magkakagulo daw yung bansa pag nagsalita siya. Alam mo, Sara Duterte, yung mga ganyang pautot mo na naman. Ba't di mo na kaya lang gawin? Hindi mo na kailangang manakot eh. O, diba, may mga kayo dyan, may mga tinatawag kayo yung USB, diba? Kasi yung pulburon video, laos na yun eh. Fake na yun eh. Diba? Yung mga USB na yan, Sara Duterte, tanong ko lang, ginagawa pa ba? Katulad ng pulburon video. Magkakagulo daw po, no? Kapag ang lutang yung nagsalita. Magkakagulo daw kapag ang mandarambong yung nagsalita. Diba? Magkakagulo daw kapag ang takot sa baha na si Sara Duterte ang nagsalita. Magkakagulo daw kapag si Sheminette ang nagsalita. Diba? Dapat na bang matakot yung mga Pilipino? Dapat na bang matakot yung presidente, yung mga congressman na hindi na bumoto? Diba? Dapat na ba silang matakot dahil magsasalita ang isang bangag? KO! Bakit ko po nasabing bangag? Ganito po yan ha, kaklaruhin po natin yan. Hindi po magagawa ng isang tao na pagbantaan ang isang presidente ng Pilipinas, First Lady, Speaker Martin Romualdez, kung hindi ka bangag. Diba? Kung normal yung takbo ng isipan mo, hindi mo magagawa yan. Kahit ngayong namayapa ng si Marcos Sr., ipapahukay mo, tapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Alam mo, ang may karapatan lang niya na gawin, yung pamilya. Kung gusto ba nilang hukayin o hindi. Pero ikaw, wala kang karapatan. Alam mo, hindi mo nga nagawa eh. Diba? Dahil, binubuhan mo eh. Binubuhan po ni Sara. Diba? O bakit hanggang ngayon hindi mo pa nahukay? Dapat tinukay mo, pinanindigan mo lahat ng sinasabi mo. Hindi yung puro pananakot. O yung sinasabi mo, Sara Duterte, na may threat sa buhay mo. Pinatawag ka ng NBI, hindi ka pumunta. Bakit? Kasi wala naman talagang threat sa buhay mo eh. Gawa-gawa mo lang yun. Kasi kung talagang totoo yun, dapat may record ka sa kapulisan. Dapat nga, dapat may record ka, nagsumbong ka. O ngayon, tutulungan ka ng NBI, hindi ka nagpakita. Kasi wala naman talagang ganun. So, matino ba yung takbo ng utak nito? Kung ako yung tatanungin, hindi. Diba? So, ayun mga pre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Siyempre, meron din po tayong TikTok, mga pre. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre, no, ang ating YouTube channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, like, share, and subscribe para naman updated ka sa mga uploads natin. At huwag kalimutang i-ring ang notification bell. So, ito na nga mga pre, no, ituloy po natin itong balitang ito. Na si Bril Montalvo, exclusive. Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Matipid pero palaban o matipid dahil kabado? Matipid dahil nagpanik. KO! Siyempre, pag natuluyan po siya talagang ma-impeach, no? Kasi may Senado pa tayo. Ano na siya? Hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Yung pangarap niya na maging presidente, na tumakbong maging presidente, mauudlot. Diba? Pero para po sa akin, ito dapat po talaga ang maging leader ng bansa natin lalaki. Hindi po babae. Diba? Kasi yung lalaki, diba? Andun yung katapangan. Diba?
Kasi kung babae, malambot po yan. Kahit magtapang-tapangan pa yan sa mga speech niya, babae pa rin yan, malambot pa rin yan. Iba po talaga pag lalaki. KO. Kahit sino maging presidente, basta lalaki. Diba? Kung si Digong, eto na nga lang kung si Digong, gano'n na nga kasama dahil yung mga drug lord kaibigan niya, mas matindi pa ito si Sara pag ito nanalo. Bakit? Bubo po ito eh. Bakit ko po nasabing bubo? Eto. Uulitin ko na naman. Ang pagbabanta ay hindi po makakabuti para sa kanyang karir. 'Di ba? Presidente ng Pilipinas, pagbabantaan mo. Tapos, ang pagmumura ay hindi rin maganda yun kung ikaw ay vice-presidente. 'Di ba? Okay lang naman yung mura, ako nagmumura nga ako eh. Pero hindi po natin minumura yung mga taong wala namang kasalanan. 'Di ba? Minsan expression din 'yan, pero yung sa kanya, kay Sara Duterte, hindi maganda eh, babae. Ang pangit kaya ng babae ka, magmumura ka. Pangit eh. 'Di ba? Bigyan ko kayong example. Alin yung magandang tingnan pag nanigarilyo? Although hindi magandang manigarilyo, pero alin yung magandang tingnan pag nanigarilyo? Lalaki o babae? Okay pa yung lalaki. Pag babae nanigarilyo, ang pangit tingnan. 'Di ba? Ganun na lang yung example ko. Ay si Sara Duterte, tingnan mo. Ginalingan niyang magmura. Magiging proud na ba yung mga Pilipino? Isa pa, vice-presidente ka, maraming mga kabataan ang nanonood sa social media. Tapos biglang makita, oy, vice-presidente nagmumura. Ganito na lang. Kasi sabi niyo, proud kayo kay Sara. Ganito. Proud kayo kay Digong at Sara. Okay? Sabi niyo yan Papayag ba kayo na si Sara Duterte na nagmumura, nagbabanta, si Digong na umaaming pumapatay? Proud ba kayo na itong dalawang mag-ama na to, ipakilala nyo sa anak nyo na, oy, proud tayo anak sa ating vice-presidente kasi magaling magmura ito. Magaling magbanta ito. At si Digong naman, magaling ito kasi umamin mamamatay tao daw Kailangan, anak, sundan mo ang mga yapak nila. Gawin nyo ngayon sa anak nyo. Kaya, malay nyo, palakpakan kita. 'Di ba? Malay mo, palakpakan kita. Tuloy natin. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Ulitin nga natin. Kayabangan ni Sara Duterte. Sa kanya, Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Pag nagsalita daw siya, magkakagulo ang bayan. So, guguluhin mo yung bayan. Diba? Ang alam ko na magkakagulo lang, yung mga DDS lang. Hindi yung bayan. Huwag mong idadama yung bayan, Sara, kasi unang-una, walang pake ang bayan sa'yo. Mga DDS lang yung may pake sa'yo. At ang mga kulto ni Kibuloy. Yun lang. Huwag masobrang yabang, Sara. Delikado ang sobrang yabang. Baka bigla kang lagapak. Diba? Baka talagang matuluyan kang ma-impeach. Wala na. Mawawala yung immunity mo. Doon napapasok yung patong-patong na kaso. Huwag sobrang yabang. Diba? nitong Biyernes lang nang magrally ang ilang At saka, nagtataka ako yung mga relihiyoso dyan, ng mga bakit ninyo kinakampihan itong mga Duterte? Si Digong, bakit? Unang-una yung Diyos po natin, tinawag na estupido ng Digong na to. Pakita ko sa inyo. Ito. Pakinggan nyo to yung mga natin dyan, yung mga pastor, okay, mga pare, kung kayo simbahan, pakinggan nyo po ito itong sinabi ni Digong dito.
Yung Diyos po natin, binaboy, binalahura nitong putong lupa na to. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Oh. Tinawag na estupido yung Panginoon natin at minura pa. You created something perfect, and then you think of an event. Mga DDS na pastor, idol nyo to, di ba? Idol nyo, yun ba yung may nagawa? Ang murahin yung Diyos. Tawaging stupido yung ating Diyos. That would tempt and destroy the quality of your work. Tao ka lang kasi. Tao ka lang, Digong. Hindi mo maiintindihan yung creation ng Panginoon. Tao ka lang, utak kriminal ka pa. Utak komunista ka pa. Mamamatay ka. Tatanda ka, mamamatay ka. Di ka natakot? Kung saan ka papunta, Digong? Yan po mga pastor, makinig kayo. Ang mga DDS, ha? Pinapakita ko lang sa inyo na ang ating Diyos ay minumura po. Tuloy natin. Grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints. Hanggang Biyernes na lang kasi ang Kongreso. I think natanggap na po ng ng Senado natanggap na yata. At magbi-break na para sa paghahanda sa eleksyon. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Sir, so patay na? Hindi naman. Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Speaking of elections, may pagkaalinlangan si VP Sara kung mag-i-endorse ba siya ng kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Una na niyang sinabi na hindi siya makikialam sa eleksyon. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Talaga? May ganun ka ba? Maayos ka ba talaga mag-isip, Sara Duterte? Maayos ka ba mag-isip? Bigyan ko kayo ng sample binaha yung Davao, umalis yung mga Duterte sa Davao, nagpunta ng ibang lugar. Alin po yung binigyan nilang ayuda, yung hindi po binaha? Binaha yung Metro Manila. Okay? Wala po si Sara, nasa Visayas. Nandun, nag-attend dun sa kasal ng dismissed mayor na yun. Binaha yung Metro Manila. Asan po si Sara? Nasa Germany po, pa-concert lang, di ba? Doon sa concert ni Taylor Swift. Alin yung nagawa dyan? Kahit kabi-kabila ang planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. I'm seriously considering. Kung seryoso ka sa pagtakbo mo sa 2028 election, senatorial, presidential election, no? Ang gawin mo, bumaba ka na sa pagka-vice president mo. Kasi pag ikaw ay tuluyang na-impeach, wala na, bawal ka nang tumakbo. Diba? Bawal na yun. Running in the 2028 presidential election. Pero pwede ka namang umupo. Tulad ng ginagawa ko. Dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Kita mo? May dapat daw ayusin sa ating bayan. Pero hindi siya tumutulong sa pag-aayos. Baka yung babaguhin ni Sara pag siya yung
naging presidente, in case lang, baka ang babaguhin niya, imbis maganda na yung nangyayari ngayon sa ating bansa, babaguhin, ibabalik sa basurahan yung bansa. Imbis wala ng mga drug lord dito sa ating bansa, ibabalik niya yung mga nagtatago. Sila Michael Yang, diba? Ilalabas siguro yung isang manyakis na pastor na kulto. Yung taga Davao na pastor, si Kibulok. KO! Diba? Nagbabalita mo So, yun yung hindi maganda dito sa mga Duterte, mga pre. Kasi hindi sila, kumbaga bida-bida po sila. Banta dito, banta doon, 'di ba? Hindi po maganda. Tapos ang mga DDS nagpapakalat pa ng fake news. 'Di ba? Kaya nga pinatawag po sila sa TRICOM, pero ang nangyari po, hindi po sila pumunta kasi alam nila sa sarili nila na guilty sila. Kaya ako nga nanawagan ako, invite nyo naman ako. Diyan sa TRICOM, kung may kasunod pang hearing. Ako po willing akong umattend dyan. Willing na willing po. 'Di ba? Kasi ang panlilin lang ni Marcoleta yung isa sa gusto kong i-open doon sa TRICOM. Panlilin lang niya, may alam ako. Okay? Kasi nagdi-deny si Marcoleta eh. 'Di ba? So tingnan po natin, no? Pero ngayon mga pre, meron po tayong isang bibigyan ng reaksyon. Itong si Kuya Bal Santos Matubang nag-react kasi patungkol sa impeachment dito kay Sara Duterte, 'di ba? Nag-react po kasi siya. So ating bibigyan po ng reaction nito. Okay? At ano naman yan to eh. Kumbaga ito ay opinion niya. No? So okay lang 'yon kasi opinion naman niya to. 'Di ba? Opinion reaction niya. Okay? So ito na po, no? Tuloy po natin yung reaction dito patungkol dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Okay, pakinggan po natin ito. Maulan na naman. Story po, na-impeach ang ating Vice President, Pangulong Vice Presidente po ng ating bansa. Sara Duterte. Ano ngayon ma-impeach sa Kongreso? So alam ko po magiging Pangulo 2028. Ano yan si Sara Duterte. Walang madiskarte din po yan. Abogado ba ito mga kaibigan? Madiskarte tapos abogado. Yun na nga ang problema eh. Abogado siya pero hindi niya pinag-iisipan yung mga hakbang niya. Katulad na lang magbabanta ka. Sino bang lawyer na nagbabanta? Alam niya yung kahit papaano pag isa kang lawyer kahit papaano may alam ka sa batas eh. Delikado yun. Diba? Pero walang utak eh. Diba? Walang utak. Nagbanta. Ibig sabihin, walang alam to. Hindi man sa ako'y pabor dyan sa pagka-impeach sa Kongreso or kontra tayo, mga kalingap, mga kaibigan, kung sino pinakatulong sa bansa natin, tapos pipirma ng 205 kung sino yung mga congressman doon. Mga bagaytong congressman po na wala pa nagawa sa bayan. Samantalang si Sara po ay ang naiambag sa gobyerno, grabe. Ang pamilyang Duterte po, malaking naiambag sa gobyerno. Meron. Yung pagprotekta niya sa Pugo. Ano pa ba? Yung patayan, ambag ba yun? Yung patayan, ambag ba to? Ambag ba yan ng mga Duterte? Yung patayan na yan. Makakabuti ba yan sa mga Pilipino? Merong mga kabataan, minor na namatay, may 3 years old. Pataas. Yung namatay. Dahil sa ginawa ng mga Duterte na to. Dahil sa pamumuno ni Digong. Dahil sa tinatawag nilang war on drugs. May mga na-frame up. May kilala ako, artista. Napawalang sala. Frame up lang sa panahon ni Digong. Bakit? Para lang may bida sa zona eh.
Anong nagawa ni Digong? Di ba? Maraming nawala ng trabaho sa panahon ni Digong. Di ba? Yung face mask sa pandemic, pinagkakitaan. Face shield, ganun din. Yung barrier sa motor, muntik pa. Kung walang nadisgrasya doon, hindi sana ititigil yun eh. Pinagkakitaan nila. Yung mga vaccine. Di ba? Oo. Pinagkakitaan po nila sa PhilHealth. Kahit mabangga ka lang ng motor, siyempre, magkakabali ka. Kasi nabangga ka, pa-hospital ka. I-declare ka nilang COVID. At pag namatay ka, bubulungan ko ng doktor, ano, gusto mo, deklara na lang natin tong COVID para wala ka ng bayaran sa hospital. Ikaw naman na walang-wala, papayag ka na. Diba? Yan ba yung may nagawa? Grabe yung korupsyon sa PhilHealth sa panahon ni Digong. Huwag ka tumingin doon sa mga bagay na pumalpak. Lahat naman pumapalpak eh. May nagawang anomalya, ano man yan. Pero ang mga kaibigan... Pero hindi, lahat naman pumapalpak. Pero hindi naman normal na Vice Presidente magbabanta. Ang sabi pa nga dahil lang doon sa relo nanggigil si Sara. Kay Pangulong Bongbong Marcos, gusto niyang pugutan daw ng ulo yung ating Pangulo. Tama ba yun? Yun, mali yun Mali yun. Pero sinundan niya pa. Ipapahukay daw si Marcos Sr., itatapon sa West Philippines yung mga diba, buto. Tapos, si Speaker Martin Romualdez, ipapapatay. Si First Lady Liza Marcos, ipapapatay. Pangulo, ganun din. Kasi sabi ni Sara, pag may nangyari daw sa kanya, patayin daw yung 3. Ngayon, pinapatawag ng NBI para imbestigahan, para makunik-kunik po ang lahat, hindi po pumunta. Guilty pag hindi ka nagpakita. Ganun yun. Yun yung iisipin ng mga tao. Diba? Sa gobyerno. Ang tingnan po natin, na nag-impeach, nagperma doon sa 205 out of 300. 7 ba na Kongreso sa Pilipinas? Nag-impeach mga bagitong mga congressman. Samantala po mga kaibigan, kung tutusin yung nagawa ni Sara sa bansa natin, napakarami. Ano ba kasing nagawa, Kuya Bal? Gusto mo, bigyan kita ng example. Pag may baha sa Metro Manila, wala si Sara. Hindi mo makikita. Diba? Nasaan siya? In-explain ko na kanina yan Pag may baha sa Manila, nasa Germany si Sara. Nanood ng concert. Bumaha ulit sa Manila, nagpunta ng Visayas, nag-attend ng kasal. Inuna pa yung kasal. Diba? Di ba dapat may kasabihan pag ikaw ay tumakbong senador, presidente, vice president, mayor, o kahit bayan muna bago sarili. Diba? Bayan muna bago sarili. Gets nyo ba yun? Inuna yung sarili. Bago bayan? Teka lang. K.O. Di yata tama yun. Diba? Ang matindi pa dito, inulit-ulit. Okay lang naman po magkamali tayo ng isang beses, pero yung uulit-ulitin mo, hindi na po normal yan Diba? Naging mayor ng Davao, vice mayor. Naging... katulad niyan, mayor ng Davao. Sabi nila, ang Davao pinaka-safe. So, pupuriin ngayon si Digong kasi Digong, Sara Duterte at iba pa pupuriin ngayon kasi pinaka-safe daw yung Davao at marami daw nagawa si Digong. Yung pala, ang Davao ay pinaka-safe na taguan ng mga kriminal. Sa nagtago si Kibuloy, Davao. Sa nagpunta si Alice Guo, Davao. Diba? Nagpicture dun sa bahay ata yun ni Digong. Booking sila Sino pa ba? Michael Yang, Davao. Nakalusot. Dami. Ang dami po. Hindi po pala safe yung Davao. Tapos kung sasabihin nyo maganda yung Davao, siguro sa sentro pwede. Diba? Pero sa mga dyan banda kay Kibuloy, yung nadaanan ko lang, yung pinakita ko sa video, lubak-lubak po dyan.
yung daan. Hindi po maganda yung kalsada at madumi yung paligid. Grabing mga, hindi man lang pinalinisan. Yung mga damo-damo dyan na pagkahaba na. Diba? Panoorin nyo lang po yung video ko, nandun. Nung umuwi ako ng Davao, nag-video po ako. Kalsada, binidyohan ko. Diba? Iba. Tapos, eto sa mga taga Davao dyan. Ang sabi nila, ang mga kuryente daw sa Davao, mga wire daw, nakabaon daw sa ilalim ng lupa. Hindi po totoo yan. May parte lang dun sa Davao na meron ngang ganun. No? Pero wala pa yatang 1 kilometro yon. May ganun. Pero kung lalahatin mo yung Davao, puro po yung wire niya nasa taas po. Diba? Oh, alam ng mga taga Davao yan. Basta wag lang tayo magbulag-bulagan. Doon lang tayo sa tama. Fake news kasi yung iba eh. Yun yung problema eh. Kaya nga pinapatawag kayo sa Tricom, hindi kayo nagpunta. Oh. Mga bobong DDS din eh. Ipinipilit yung kasinungalingan. Kanilang kasinungalingan. Diba? Vice Presidente, maraming nagawa si Sara kung saan nagawa po. Dapat, ano ba yung nagawa? Tapos, kung may mga bagay po na nagawa, ay pag-usapi, idemanda nyo, ganoon. Ba't i-imbits nyo pa? Ang birang Impeachable kasi yun. Yung pandarambong, Kuya Bal. Impeachable yun eh. Diba? Pag ikaw ay mandarambong, nagbabanta ka pa, impeachable yun. Normal yan. Yun yung batas eh. Nasa batas yan eh. Diba? Oo. Eh kung ikaw lang naman ay magagalit sa tao, kumbaga, sobra yung galit mo, babanatan mo lang siya sa mainstream media, hindi po impeachable yun. Normal lang yun. Pero yung hahaluan mo na siya ng pagbabanta at pandarambong, impeachable yun. Kaya marami ngayon na grupo ang gusto magpa-impeach si Sara Duterte. Bastos eh. Kasi ang gano'n yan. Hindi na ako sa, ako ay po, nasa gitna lang tayo. Hindi, ano naman to ni Kuya Bal, no bashing tayo. Kasi ano lang naman yan, opinion niya yan. Diba? Opinion niya yan. Tagal na process yan, impeachment. And then gusto ko lang bigyan ng, reaction. Mamaya yung mga Pro Duterte, mag-rally yan. Okay lang. Okay lang, wala. Karapatan nila yan eh. Wag lang silang susubra. Na maninira na. Diba? Oo, may kalalagyan. Pambihira yan na. Maingay na. Salip na wala nang ingay sa Alam mo naman yung DDS, puro naman rally yung ginagawa ng mga yan. Yung rally nila, pinagkakakitaan eh. Wala naman talagang pinaglalaban yung mga yan. Pinagkakakitaan nila yung rally. Yun yung totoo. KO! Pag bongbong na impeachment si Sara, nag-impeach si Sara, di ba? Iba't yung anak sa nakinig sa ina siguro, mga kaibigan, no? Siguro, nakinig sa ina, yung si... Ito kahit sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat pukusan yung impeachment kay Sara. Ano yun eh, parang pakiusap lang yan ni PBBM eh. Diba? Pero hindi niya inutos, nakiusap siya. Diba? And then si Sandro, syempre, akalain mo ba naman, nagalit nga si Sandro eh. Siguro nung time na pinagbantaan yung pamilya ni Sandro. Nagalit po si Sandro. Kaya syempre bilang isang anak, concern, pinagbabantaan yung magulang niya. Papayag ba ang isang anak na maging pabunjing-bunjing lang yung nagbabanta sa pamilya niya? Kayo, tatanungin ko kayo. Naging anak din kayo eh. Pag ang nanay at tatay niyo pinagbantaan, matutuwa ba kayo? Happy? Happy ba kayo? Happy? Hindi! Natural. Diba? Gagawa kayo ng paraan para managot yung tao. Ganun yun. Kaya, si Sandro Marcos, hindi po natin masisisihan kung siya yung nangunguna ngayon sa pagpa-impeach diyan kay Sara. Diba? Wag po tayo yung mga nanonood sa ating mga DDS, kung hindi ka tanga, dapat hindi ka one-sided. Tingnan mo ang... Pagpalagay natin DDS ka, isipin mo, tama ba yung magbanta? Yun. Paganahin nyo na lang yung yung utak nyo.
Okay, tuloy natin. Sandro po na Congressman sa ano. Yung distrito sa Ilocos, si Sandro Marcos. Abay, hindi sumunod sa papa niya na ayaw ng impeachment. Baka naginig sa ina. Ewan ko lang po ano mangyayari Sorry. ano kahinat na po ng impeachment na ito ni Sara Duterte. Ah. Ang alam ko lang po, mga kalingap, 2020 siya ang Pangulo. Ang bira yan. Ano sabi ni Kuya Bal? Balik natin. Impeachment na ito ni Sara Duterte. Ang alam ko lang po, mga kalingap, 2020 siya ang Pangulo. Medyo mahina yung signal. O, tuloy natin. Ang bira yan. Ayaw nila maging Pangulo, hindi maaari po mga kaibigan. Kasi po sa impeachment po, pag na-impeach ng isang tulad ng Vice Presidente, ay hindi makakatakbo ng yan. Alam ang office sa bansa natin. Oh, tama. Bawal lang tumakbo pag na-impeach. Kaya lang naman magpapa-impeach yan, magre-resign na lang yan. Ay, ano na tayo? Kasama. Ay, pupunta kami ng legal speed po ngayon. Ay, mga kaibigan, dahil namin naasikaso ko na sa natain. Hindi pa matapos yung hindi pa tapos yung dito. Mga pipirmahan po. Hindi basta-basta po mga kaibigan itong travel po ni Bianci at Minor de Edad. Ito nga po mga kaibigan, mga kalingap. Kung hindi kami makakalis ng alas 10 po, forward natin sa mismong topic. Yan. Pipi, Kuya Mel, ako. Anyway, yun lang muna siguro, no. Ano lang naman, wala namang masama na sinabi si Kuya Bal eh. Opinion reaction niya yan, no. Pero syempre, binigyan lang po natin ng reaction din. Okay? So, at least, no, basta para sa akin, masaya ako dahil sa Kamara po, no, diyan sa Kongreso, na-impeach po si Sara Duterte. No? So, abangan po natin yung mga susunod na mangyayari pa, mga pre. At mamaya, kita-kits po ulit tayo sa susunod na video natin. Pero syempre, bago po tayo magtapos, meron po tayong dito, meron po tayong Facebook page, yan, Ballpoint 2.0, and syempre, meron din po tayong TikTok. Ayan huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre, mga pre, yung ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, unang-unang gagawin mo, mag-subscribe ka na. Mag-subscribe ka na kasi. Istoryahe! And syempre, pangalawa, mag-like ka. At pangatlo, i-share mo ang video na to. Pang-apat, pag nag-subscribe ka, dapat ring the notification bell para updated ka po sa ating mga uploads. Diba? Ganun lang. Kukontra pa yung babaloy, no? So, yun lang po muna yung ating video. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod nating video. Ingat po at bye-bye pansamantala.